shut. Shake it up and get some like no more drama. And check it out, just Philippines, throwing other. The world keeps talking, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107 islands of PVC pieces of heaven. Good morning, mga kapatid! December 22 para sa mga kapatid nating Ilonggo. Maayong aga po sa inyong lahat. Budburan natin ang mas marami pang pampasaya ang ating Biyernes. Tama ba, Des? Oo naman, Gretchen. Ito nga, ang buena mano natin dyan, ang Pinoy Pride talent na ating bisita na hinahangaan sa kanyang pagtatanghal. Katulad na banggit mo kanina, gamit lang yung buhangin, napaka-pino. Diba? Sa kanyang galing at husay, hindi na nga nakakapagtaka. Nakapagtataka kung tawagin siyang Ultimate Talenta. Yan, the OG! Palakpakan para sa ating Ultimate Talentadong Pinoy at World Champion, Joseph the Artist! Good morning, Joseph! Ay, parang nakita namin kanina, ano ba yun? Mayon Volcano? Taal Volcano? Walang smog, so baka... Yung nakita namin, ano ba yun? Mayon Volcano. Mayon Volcano. Parang nga tayo nag-tour ng Pilipinas di ba? 2 minuto lang yun. Doon na yung mga nakita namin. Ano pa yung drawing niya? Yung una po kasi, Boracay. Tapos sunod yung windmill. May agila ka pa. Sa agila po. Tapos yung hagdan-hagdan pala yan. Oh, right. Pinagmamalaki ng Pilipinas. Biglang may agila dyan no? Yes, po. Sa Visayas, Mindanao talaga. Nabanggit natin kanina, Ultimate Talentadong Pinoy. Pero para dun sa mga hindi pa nakakakilala sa'yo, bakit mo ba naisipan itong sand art, Joseph? Bali doon sa kwento ko talaga sa Talentadong Pinoy, dati na kasi akong artist talaga. So, nung naging biktima kami ng Bagyong Undoy, so ginamit ko yung mga buhangin na nakita ko nung paghupa ng baha. So, ginawa ko siyang art. Oo, ang galing. So, ibig sabihin, kahit ba anong buhangin pwede namin gamitin dito for sand art? Actually, hindi po lahat ng buhangin. Okay. Yung syempre, dahil wala pa naman akong kakayahan bumili ng mga buhangin na magaganda. So, yun yung una kong ginamit. So, syempre, pag ginamit mo yun, maalikabok. ba? So, eto, anong buhangin ito? Bali, Sand Desert po. Sand Desert. Actually, parang kasing lambot ng Boracay sand, no? Oo, oo. Pero parang yung pagka ginagawa mo, napakadali lang Apo. Paano mo naaral yung mismong itsura ng mga lugar na, ano ba tawag dyan, pinipinta mo? Pinipainting po sa Painting gawa sa sand. pa rin ang tawag dito. Paano mo inaaral yung mga obra mo? Inaaral ko po yan kapag, depende po din sa, sa mga topic na, kunyari, mga event na dadaluhan ko. So, depende din sa gusto nila. Aaralin ko talaga. Parang ang bilis mo rin Oo, yun yung nakakatuwa. Parang kabisado mo Tsaka yung transition, yung parang hindi ka nagsasayang pag andyan, kunyari may image dyan, hindi mo uubusin, gagamitin mo pa rin, papalitan mo na ng konti. Yes, opo. So yun yung talent sinanage nga ni Mami Chiki kanina to si Joseph Oo, Ang galing ang galing. Tinugtugan ko lang siya ng Isang simpleng pusong kanta, oo. kanta. Aba, nakapagawa na ng storya. I think ultimately, Joseph, isa kang storyteller. Yes, opo. Ang galing. Parang Joseph the Dreamer. Joseph the Dreamer. Pero matanong ko lang, paano ba, kung sa mga gustong magsimula sa ganitong pagpe-painting, paano ba yung proseso? Kailangan po kasi dito ang mahal mo yung ginagawa mo So kapag kahit nasabihin mo na yung kine-claim mo na isa kang artist, pero hindi mo naman mahal yung ginagawa mo, hindi ka rin makakabuo ng isang Ibig sabihin yung creativity. Yes, opo. Kailangan yung imagination mo malawak. Galing sa loob yun Yes, opo. Nagaling sa isip at puso. Si Justin parang gustong subukan Oo, Kanina ko pa kanina nakikita ka pa Parang eh. gustong Isang subukan ano? ni Justin Isang subok pa lang, Pero may Mayon Volcano na tayo. dito, mabilisan, paano ba? Wala na tayo, Crab. Oo. May nakikita pa yan. Ano makita niyo? Paano ba pwede gawin? Sige Pinakamadali. nga. Turo mo nga sa amin. Pinakamadaling gawin po yung
Ibon. 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 Game. Gawin Sige. natin. Paano ba? Paano gagawin natin? Kaya mo ba gumawa ng ibon in 10 seconds? Okay. Ay! Kahit 1 second. Kahit Second! O, bigyan natin ng Ganon. count. Ayan, nakatuto. Ganun. Galing. Galing. Countdown kami in Sige mo. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Ibon. Ibon! Ang galing, kaya. Ayan, Nakita ba nila? Kaya mo ba yan, Justin? Matindi. Kaya ko ba yan? Nga Ito. naman. Ready? Countdown, ha? Countdown. Sige. Countdown. O, 3, 2, 1, go! Patay 1, tayo. 2, Hirap 3, pala, no? 4, Bro, paniki yan eh. 6, Paniki yan. Batman, no? Oh, Batman. Mythical ibon po yan. Okay, okay. O, bukod sa ibon, mga ano pa po yung storya. mga madaling gawin? Ayan, Sige ito nga yung po. totohanan na. Totohanan na. Ibon pa rin, Okay. pero yung pinakamahirap Oh, gawin. sige. Game. Yung nakikita Kasi mo na yung yung nakita nyo po ay silhouette lang ng malayo eh. Oo, tama. So ito naman yung Malapitan. malapit. 10 Oh, game, seconds. game, ah, game. 10 Sige, seconds. sige. 10? Sige po, pwede rin. Oh, game. 10. Tingnan natin kung kaya. 10. Uy! Ready? 10. Pabaliktad naman. 9, 8, 7, 6, Nakita niyo yung kamay niya. Five. Oh, yung kamay niya. 4, Ang 2, galing. Kailangan Jess, yun yung ginawa ko. Yung payo. Jess, yun yung ginawa ko kanina. Ginulang ka lang ng buhangin. Ginulang ka lang ng Nakakatuwa buhangin. kasi kabisado niya yung hulma ng kamay niya. Wala nga 10 seconds, di umabot. Ganun lang. ano? Oh. Grabe. Late pa nagsimula yun. Oo nga eh, nag-isip pa ng Relax lang siya. Pero bago mo makuha yung ganito, pag naiisip mo lang ba yan sa utak mo, tapos na ilalagay mo na dyan, o Ano po? nagpa-practice ka rin? Bali, pinapractice ko din po yung mga bawat gagawin ko. Kasi kapag kailangan yung gagawin mo, may pagmumulan eh. Kumbaga parang hindi ka gaya kasi sa papel, pag dinrawing mo siya, dinaanan mo, pwede mong daanan ulit. So ito kasi kapag dinaanan mo na, at dinaanan mo pa ulit, mabubura yung unang image na ginawa mo. Hindi, kung wari nagkamali ka, di maglagay ka lang ulit Oh, ng pwede ba? buhangin. Pwede ba parang i-doctor? Ganyan. Pwede rin. Pwede Pero rin. interesting sa kanya, sinasamahan niya lagi ng musika. So ano ba yung nauuna? Ginagawa mo ito o yung musika, tapos musika muna o etong sand art mo? Bali, sabay po. Sabay. Kung ano po yung beat ng music, yun din yung beat ng Pwede mo ba gagawin. kaming gawa ng Good Morning Kapatid? Ayan, game. Sige nga, makita nga natin. Kung gaano Gusto niyo kagaling ng to music? si Lagyan natin ng Joseph. music. Inspire natin. Masayang Good music. morning, kapatid. DJ. Ayan na. Game. DJ. Grabe, memorize Sakto. niya. Oh, Walang pinagtitingnan, no? Oh. hindi siya tumitingin. Ang galing, ano? Galing, ano? Ay, may photographic May pagkawa memory nga na si eh. sir. Ay, oo Meron nga. nga. Ang galing. Kakaiba. Ang galing. Kakaiba. Palakpakan naman natin. Uy, promise, wala siyang Joseph. tinitignan. Uy. Wow! Napakagaling, Walang mali, ah. Tama. Pag ganyan, kailangan pala magaling ka sa spelling din, ha? Kung sakasakali, sa mga gustong makontak po kayo, magpaturo, o kung baga, maimbitahan kayo, saan po ba pupunta? Bali, punta po kayo doon sa aking page na ayan, Joseph the Artist. Joseph Ayan, the Joseph the Artist. Artist. Yung TikTok ko po ay Joseph the Artist. Tapos yung page ko po ay The Supreme Sun Artist. Yun. At andyan din ang kanyang mobile number, ha, para sa mga interesadong kunin si Joseph sa mga Yes, event. opo. Pwede ka ba, Joseph, mag-venture sa parang tutorial, tuturuan mo yung mga mag-workshop? Ganyan. Actually, Pwede kang kunin. ginagawa ko din po. Ayun ang maganda para sa mga kids. Naku, ang daming nanonood ngayon dahil At saka nasa yung bahay. maganda dito, Mami Chiki, hindi mahal. Oo nga. Para pati- Yes, makapasok sa opo. ganito, no? Tama. Lahat ng creativity. Katulad po niya, yung buhangin lang sa labas ng bahay, yung ginamit niya. Oo. Pagkatapos ng isang trahelsa. Oo. Maraming salamat sa Galing. pag-share ng iyong talento sa amin, Joseph, the Sand Artist. Kakaibang saya talaga ang inahahatid kapag naibabahagi natin ang ating mga talento. Pero mas masaya ang pagbabahagi natin ng ngiti at pag-asa. Ano man ang panahon? Ako po si Gretchen po. At ngayong umaga, ituloy-tuloy lang ang inspirasyon at motivation. Gawin na ang mga bagay na siguradong magpapasaya hindi lang sa sarili, kundi pati na rin sa ating mga kapatid. Ako naman po si Jess De Los Santos. Tama ka dyan, Jess. At huwag lang kalimutan na tapusin ang mga gawain with a smile. At syempre, may puso pa rin. At kung inaantok pa, ayan, mag-almusal na po. Mag-exercise for happy hormones at extra energy. Ako po, si Justin Quirino. Hello mga kids na mga nasa bahay ngayon. Safe lang sana kayo sa inyong mga tahanan at mag-enjoy kayo dito sa amin. Siyempre, mauna rin sa ating mga balita sa Frontline sa umaga.
mga mainit na updates sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, nasimulan natin sa buhangin pero meron tayong mga konting paalala dahil medyo kailangan nating mag-ingat sa labas, si Gretchen. Stay indoors po mga kapatid. Kung pwede, sumuot kayo ng mask. Iwas muna tayo sa labas. At wala pong pasok sa maraming lugar sa Calabarzon at dito sa Metro Manila dahil po yan sa VOG o volcanic smog na inilalabas ng Bulkang Taal. Para po sa inyong kaalaman, sa Batangas, all levels po sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan ang walang pasok sa Balayan, Balete, Calatagan, Lian, Nasugpu at Tanawan. Pansamantala rin pong balik naman sa modular setup ang mga klase sa Calaca, Lemery at Taal. Preschool hanggang senior high school naman ang walang pasok sa lahat ng paaralan sa bayan ng Tuy. Sa bayan naman ng Agoncillo sa Batangas pa rin, pili ang mga eskwelahan na wala ang pasok ngayon. Kabilang dyan ang Barigon Elementary School, Mahabang Gulod Elementary School, Bilibinwang Elementary School, Banyaga Elementary School at Banyaga National High School. Lahat naman ng bayan at syudad sa Cavite nagdeklara na rin ng suspensyon ng klase. Wala na rin pong pasok ngayong araw sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas sa San Pedro, Laguna, pati na rin sa Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque at Pasay sa Metro Manila. Sa mga kapatid natin dyan, ugaliin pong mag-face mask para hindi po makalanghap ng VOG. Yun po yung, yun ba yung dahilan kaya dito yung daughter mo? Sinama mo. Walang pasok ngayon. Oo nga. Talagang, tapos yung iba medyo ngayon na lang din nag-declare. Pero tama yan sa tingin ko para safe. At Saka para din sa pwede kayo manood Kasi dito. may iba ata nahilo, nakaranas ng chest pain. Sa kagat maaari kung halimbawa, lalo na kung nakatira kayo sa medyo mataas na lugar, yung bintana, isara muna. Oo, para iwas yung pasok. Huwag muna mag-jogging, mag-biking, ganyan. Okay? Yan, Indoors. banding-banding muna Banding kasama sponsor. ang mga bata, ha? Mga mami at daddy. At ito, para sa inyo rin, yung mga mahilig sa bag dyan. Mga bag lady, sigurado magugustuhan ninyo itong mga proud Pinoy classic Kaganda leather bags yan. na ito. Uy, eco-friendly, matibay, ha? Ang vegan leather bags ng isang negosyo sa Marikina, ibibida sa atin ni Jester sa Kitang-Kita. At sa mga nag-iisip naman ng yummy, healthy pero abot-kayang recipe, sagot na namin yan. Sagot ito ng ating resident morning doctor na si Doc Dex Makalintal. Ang kanyang special giniling. Abangan yan sa Sandok ni Doc. Special giniling. Giniling. Sa aking muling paggala sa kalsada, inalam natin, ano kaya ang pwedeng solusyon sa nakaka-stress na traffic sa bansa? Ang mga sagot dyan, ibabahagi ng ating mga kapatid sa Tanong Ko Lang. At kaway-kaway sa mga science nerd talaga. Pwede ba science enthusiast dyan, ha? Paano kung ang microscope pwede nang gawing singlaki ng isang keychain? Another Nakakatuwa Pinoy. yan. Diba? Ano? Pinoy pride invention yan. Ang sikat na ngayong Macroscope. Macroscope. Ipapakita natin kasama ang inventor nitong si Jeremy De Leon. Live po yan. Cellphone lang kailangan nyo doon para Cellphone, mapaldar ba? yun. At sa mga maaksyong balita naman sa frontline sa umaga. Maraming residente sa Batangas sinugod sa ospital dahil sa epekto ng volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal. At update naman po sa issue ng paglunok ng pera sa NAIA. Mas mahabang CCTV footage ng insidente inilabas na. At sa showbiz naman, Grammy Award-winning film artist na si Olivia Rodrigo planong bumisita sa Pilipinas. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang favorite buddies nyo every morning ang Good Morning Kapatid! Narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Mahigit 40 residente sa Batangas isinugod sa ospital matapos makalanghap ng volcanic smog mula sa Taal. Himpapawid dito sa Maynila, balot naman ng nakasusulasok na smog. Magkasintahan sa Quezon City na magkasama rin sa pagtutulak ng droga, arestado.
Mas mahabang bersyon ng CCTV video ng screening officer na lumunok umano ng pera inilabas na. Posibleng kasabwat, kita rin sa CCTV. Ginang sa Cebu, patay matapos anurin ng tubig baha. At mga bagong salta sa Gilas roster sa sabak sa tune-up game kontra South Korea. Sa ospital ang bagsak ng mahigit 40 residente matapos makalanghap ng volcanic smog sa Batangas. Karamihan sa mga na-ospital ay estudyante, kaya naman may payo ang mga LGU at otoridad sa mga residente. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Halos mapuno ang ospital na ito sa sunod-sunod na pagdating ng mga pasyente sa Balayan, Batangas kahapon. Umabot sa 45 pasyente ang dumagsa sa mga pagamutan na karamihan ay estudyante. May mga nakahiga sa stretcher, habang ang ilan kinailangan pang bigyan ng temporary oxygen. Karamihan sa kanila nakaranas ng paninikip ng dibdib at nahirap sa paghinga. Epekto ito ng volcanic smog o VAG mula sa Bulkang Taal. Agad umano nilang binigyan ng paunang lunas ang mga nasa 45 na pasyente na karamihan ay mga estudyante. Na-discharge din daw agad ang mga pasyente. They just took a rest for just parang 30 minutes. Medyo matagal lang yung discharge namin kasi ang dami nila kanina. Hindi na nga namin alam kung sino uunahin namin. Una raw namataan ng FIVOX ang VAG bandang alas 12:30 kahapon. Dulot daw ito ng pag-angat ng magma sa bunganga ng Bulkang Taal. Kaya ang paalala ng mga ospital sa mga residente, magsuot muna ng face mask. Manatili muna sa loob ng bahay at huwag magpanik. Medyo nagkakaroon ng mga ashes, yung mga minute particles po sa air. Gagamit po tayo ng mask. Ano pa? Tapos, stay indoors lang. Sa pag-iikot ng aming team sa Batangas kanina, kita pa rin ang makapal na smog sa lugar. Nakasuot na rin ng face mask ang mga residente. Nananakit ang dibdib. Delikado talaga pag nalanghap natin yan, epekto sa ating katawan. Dahil dyan, wala nang pasok ngayong araw sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa iba't ibang bayan sa probinsya. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Nananatiling mataas ang binubugang sulfur dioxide ng Bulkang Taal na nagdudulot ng volcanic smog o VAG. Pumalo ng 4,569 tons ang nilabas na sulfur dioxide ng Taal kada araw. Hinahangin daw ito pakanluran na nagdadala ng volcanic smog sa ilang bayan ng Batangas. Dagdag pa ng FIVOX, posibleng abutin ng hanggang Disyembre ang volcanic smog. Dahil sa VAG, posibleng makaranas sa pangangati ng mata, lalamunan at hirap sa paghinga ang sinumang makakaamoy nito. Pinapayo ng FIVOX sa mga residente na gumamit ng N95 mask. Posible rin daw na ang acid rain na maaaring makapaminsala ng pananim at mga bubong ng bahay at gusali. Nasa ilalim pa rin ng Alert Level 1 ang Bulkang Taal o abnormal condition. Kung VAG ang problema ng mga nasa Southern Luzon, dito sa Metro Manila, nakasusulasok na smog naman ang bumalot sa Himpapawid. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Halos hindi maaninag ang mga gusali at halos kulay abo ang langit. Ito ang sitwasyon sa bahaging ito ng Quezon City ngayong umaga. Hanggang sa Baklaran, ganyan ang lagay ng papawirin. Animoy magtatakip silim na kahit kasisikat lang ng araw. Ang nararanasan nating makapal na usok na yan, ang tinatawag na smog. Ito yung naghalong usok at hamog. Unang napansin ng smog sa Metro Manila simula kagabi. Sa Malate, nabalot ng makapal na smog ang mga gusali. Sa Pasay, imbes na itim, nagkulay gray din ang langit kagabi. Paliwanag ng Pag-asa, ang smog ay dulot ng thermal inversion. Karaniwan, nasa mataas na bahagi ng Himpapawid ang malamig na hangin. Pero dahil bumaba ito, natatrap nito ang hamog, pati ang mga usok mula sa mga sasakyan at pabrika. Ito yung naghahalo sa ere at nagiging smog. Pero may koneksyon nga ba ang smog sa pag-aalboroto ng Bulkang Taal ngayon? Sagot ng Pag-asa, hindi po ito koneksyon sa volcanic activity po ng Taal. Ito ang pinagbasihan po namin o ng Pag-asa ay yung direksyon po ng hangin. Sa gitna ng nararanasang smog sa Metro Manila, napipilitan ng magsuot ng face mask ang ibang Pinoy. Gaya na lang ng ilang pasahero na takot magkasakit. Na-alert na rin ako. So pati yung mga tao sa bahay, sinabi ko, bago lumabas, mag-mask talaga sila. Medyo maalikabok. Siyempre, baka maka-affect sa health natin. So kailangan talaga mag-mask.
Payo naman ng eksperto, iwasan ang paglabas para hindi makalanghap ng smog. Maaari kasi itong makaapekto sa kalusugan. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Kasabay ng smog at fog, mag-ingat po dahil malaki ang tsansa ng mga pag-ulan ngayong weekend. Bunsod yan ang Intertropical Convergence Zone o pagsasalubong ng hangin mula sa magkabilang hemisphere. Makulimlim na may kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa Mimaropa at Bicol Region. Gayon din sa malaking parte ng Visayas at Mindanao. May mga tsansa rin ng pag-ulan tuwing hapon at gabi sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Dulot naman ito ng localized thunderstorms. Paglilinaw naman ng Pag-asa, walang epekto sa panahon ngayong weekend ang mararanasang smog at fog. Arestado ang magkasintahan na tulak umano ng droga sa Quezon City. Ang mga sospek dumarayo pa raw mula Bulacan para magbenta. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa Susano Road sa Quezon City, inaresto ng mga pulis ang magkasintahan na yan na magkatandem daw sa pagtutulak ng droga sa lugar. Kinilala ang lalaking suspect na si Raymark Calceta habang ang nobya niya naman ay si Maria Nicole Repolyo. Nabisto ang kanilang ilegal na gawain sa tip ng isang concerned citizen. Nakuha sa dalawa ang nasa 15 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Nahulihan din si Calceta ng baril na kargado ng mga bala. Ito hindi natin inasahan na may baril siya during the bypass. Bigla siyang bumunot ng baril. Buti managapan ng tropa natin, nahawakan at nagaw yung baril. Sa investigasyon, lumalabas na galing pang San Jose del Monte, Bulacan ang dalawa at tumatawid sa Novaliches para magbagsak ng droga. Nung tinanong natin sila, ang parokyanan nila is usually mga drivers na sa gabi, tricycle drivers, jeepney drivers, taxi drivers. Dati na ring nahuli si Calceta sa kasong homicide at pagnanakaw, habang si Repolyo dati nang nakulong dahil sa ilegal na droga. Hindi naman itinanggi ni Calceta ang paratang. Gawa po ng kahirapan po. Para sa pamilya po, yan po yung pinakamadaling paraan mo eh. Ang nobya niya naman. Hindi po ako nagbibenta po. Ano lang po. Masama lang po. Pero alam mo na... Alam ko po. Mahaharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, habang sasampahan din si Calceta ng karagdagang paglabag sa election gun ban. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Asahan ng mas mahabang antayan bago makasakay ang mga pasahero sa LRT-1. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, kailangan kasing palitan ng ilang bahagi ng riles sa may Baclaran Station. Kaya babawasan ang mga nakadeploy na tren. Dahil dito ay tatagal ang waiting time ng mga pasahero. Buong weekend gagawin ang repairs at magbabalik sa normal ang sitwasyon sa Lunes. Tatalakayin na ng mga economic manager ng Administrasyong Marcos kung kailan babawiin ang price cap sa bigas. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, meron ng rekomendasyon ang NEDA kaugnay sa price cap at ikukonsulta na lang ito sa economic team. Batid nilang may mga negatibong epekto ang price cap sa inflation kung patatagalin pa ito. Pero hindi pa masabi kung kailan ito tatapusin. August 31 nang ipatupad ang price ceiling sa bigas sa bisa na Executive Order No. 39 ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ng issues sa eligibility ng ilang player ng Gilas, palalaruin muna ang 5 bagong pasok sa koponan sa tune-up game mamaya. Yan ay sina Chris Ross, Kevin Alas, Arvin Tolentino, CJ Perez at Marshall Lassiter na sasabak sa tune-up kontra Changwon LG Sakers ng Korea. Inaapela pa ng mga opisyal ang eligibility ni Calvin Abueva, Terence Romeo, Jason Perkins at Mo Tautua. Kaso nga lang, hindi sila kasama sa 37-man pool na ipinasa ng mga organizer sa Asian Games. Mamayang alas 4 ng hapon gaganapin ang laro kontra Sakers sa PhilSports Arena. Bukas ito sa publiko at libre lamang ang panonood. Laglag na ang Pilipinas sa men's volleyball competition ng Asian Games matapos matalo kontra sa Japan kahapon. Hindi nakaporma ang Pilipinas sa mga Hapon sa loob ng 3 sets. Ang final score, 25-19, 25-14 at 25-23. Dahil sa panalo, usad na sa playoffs ng Japan kasama ang Indonesia. Nagtapos ang Pilipinas sa torneo na may 1 panalo at 2 talo. Viral ngayon ang jamming session ni Moira De La Torre at Pinoy rock icon na si Kitchi Nadal.
It's hard leaving you the way when I never wanted to. Naku, ang sweet nitong dalawa sa Facebook at kinanta nga nila ang hit single ni Kitschy na Same Ground. At nasiingit pa nila ang jamming session sa gitna ng kanilang kwentuhan sa special episode ng ASAP Natin To sa Milan, Italy. Kabilang si Kitschy sa guest star sa ASAP. Wish naman ni Kitschy, sana raw ay mas marami pa silang time ni Moira na magkwentuhan at mag-catch up. Si Moira naman, nagpasalamat sa Pinoy rock icon na labis-labis niyang nirerespeto. Matagal nang nakabase sa Spain si Kitschy kasama ang kanyang buong pamilya. Nakasama namin yan si Kitschy sa Spain. Sana nilabas natin yung jamming session ni Gretchen sa Ayun! Baka mamaya. Hindi nakakatuwa kasi icon sila ng iba't ibang henerasyon. Yes, Maganda sila magsama. At sinabi ni Kitschy dun sa kanyang post, naalala pa daw niya, nung bata pa si Moira, nasa isang sulok siya, nagko-compose ng kanta. Kasi magka-church sila. Yes. Parehas silang church. Reunited. Wow. Saka I'm sure si Moira, inspirasyon niya yun si Kitschy. Totoo. Yun yung sinabi naman niya sa post niya. Idol. At sa ating pagbabalik, patindi ng patindi ang traffic sa Metro Manila. May solusyon pa nga ba? Yan ang aking pinunsuhan sa lansangan. Mamaya, makita nyo. Sa tanong ko lang. At sa kitang-kita mga classic at fashionable bag na 100% pure vegan leather. Dinayo sa Marikina ni Jester. Ganda ng bag mo, ha? Ayan, At sa sandok ni Doc. Ito. Sayang. Okay, mamaya. At sa sandok ni Doc, alamin kung paano magluto ng healthy at swak sa budget na giniling. Huwag kayong aalis. Babalik pa yung favorite morning buddies ang... Good Morning, Kapatid! At nanonood pa rin ho kayo ng Good Morning Kapatid. Mga kapatid, bag reveal tayo dito. Ganda ng bag mo, ha? Bag reveal. Sana all, ha? Sana all. At alam nyo, lahat yan, friendly, earth-friendly options. Ito mga bag na to kasi mga vegan leather bag na proudly Filipino-made at pang world-class ang datingan. Ang kwento ng tagumpay ng negosyo na aking binisita sa Marikina. Bibida natin sa Kitang-Kita. Classic, fashionable, 100% pure vegan leather at higit sa lahat, gawang Pinoy. Gawa ito ng 1416 Marikina PH, ang bag manufacturing business ni Kapatid Emerson. Taong 1989 nang simulan ng kanyang mga magulang ang paggawa ng mga bag. Pero sa pagpasok ng mga China-made leather products, labis na naapektuhan ang negosyo ng kanyang mga magulang. Mas tinatangkilik kasi ng tao yung mura. Diba? Pero sa totoo lang talagang we offer naman yung yung durability ng bag, yung tibay talaga. Sa payo ng ina ni Emerson, taong 2021 nang mag-take over siya sa maliit na patahian na ito ng kanyang mga magulang. Challenge accepted. Dahil nawalan ng trabaho nung nagka-pandemic, ginamit ni Kapatid Emerson ang natitirang ipon sa negosyong sinimulan ng kanyang mga magulang. Sobrang takot na takot po ako noong una. Kasi 5,000 yung natitira namin pera. 5,000 pesos? 5,000 pesos. Puhunan siya. So, binili namin siya ng vegan leather. Wala na ibang option. Tapos yun, simula nun, nag-aaral kami ng photography. Natutunan namin kung paano ipakita yung product namin. Hindi naman nagsisisi si Kapatid Emerson sa pagsugal ng kanyang 5,000 pesos na ipon. Flex nga niya, 5 hanggang 30 bags kada linggo ang kanilang naibebenta. Gaano kalaki yung malinis na kita ninyo? 20K weekly. Business lesson na natutunan mo? Wag ka magmamadali, lalo na pag gusto mong kumita. It takes time talaga eh. Ika nga nila, ang pagmamahal parang bag, hindi mo dapat binibitawan. Tulad ng iyong mga pangarap, huwag sumuko ka agad hanggang hindi nakakamit ang iyong mga pangarap.
Pagmamahal, gaya ng bag, hindi mo raw dapat binibitawan. Ang alam mo, pagmamahal, kasi mapagbigay. Kaya maraming salamat sa'yo, Jester. Sa mga regalo mo sa amin. Pero sa totoo lang, ang mura ng mga bag nila, 350 ang pinakamura. Etong hawak ko ngayon, nasa 1,900 lang. Pero ang ganda, may laptop bag na to. Actually, alam mo, mukha siyang pang 5,000. Diba? At ginagamit ko to pag sa mga events, pag mga formal events, ito yung ginagamit ko. Kasi sok na swak. Tibay. Diba? Tsaka diba, parang kaya lahat ng mga lahat ng dala-dala mo. Tapos ito, gawa siya sa vegan leather. Although, gumagawa na rin sila, nagde-develop na sila ng yung genuine leather. Pero ngayon, ang ginagamit nila kadalasan, vegan leather. Ito yung mas friendlier option kasi hindi gumagamit ng balat ng hayop. So, vegan hindi gawa sa vegan sa Ilocos, no? Hindi, parang nangyari yun. Malinaw. Pwede pala? Oo, so gawa, pagkadalasan, pag vegan leather, gawa sa polymer or pwede rin mga fruit waste. Yung mga apple peels, ganyan. So yun din yung reason na medyo naging mas affordable. Nabababa nila yung presyo. Nakakatuwa naman. Saka nakakatuwa dito, generation, alam mo yun, nung binisita ko sila sa bahay nila, yung mga magulang nila talaga yung totoong gumagawa ng leather goods sa Marikina, mga sapatos, mga bag. Na tumigil kasi pumasok yung mga imported na Chinese products, saka umina yung benta nila. Pero ngayon, itinutuloy ng mga anak. Diba? Yan ginagawang online. Ito, nakikita ko sa ano, ito naman to. Pwede sa pink mo, pwede dito sa suot ko. Ito, pwedeng backpack, pwedeng sling bag. Oo, galing. May balita ko, may nakalista na raw kung sino mga nagmamayari. Na-claim na. Very versatile. Messenger bag naman ito. Versatile, pwedeng messenger. Ito rin, pwedeng shoulder, pwede rin to. Pwedeng handbag. Magandang gift. Pero patunay ito na iba ang talento ng mga taga Marikina talaga. Totoo naman. Sa pag-handle ng mga leather goods. Talaga naman. The quality. Parang galing Europe, 14-16, Marikina. Parang galing Europe, parang kaibigan natin nasa Europe din. Ay, oo nga. Hindi na kailangan pumunta ng Europe. Di ba, nag-iwan naman siya ng konting kaalaman today. Sino ba yan? Sino ba yan? Sa mga tight ang budget dyan, nag-iisip ka ba ng mga ulam na mura, masarap, at kakasya pa sa buong pamilya? Ito. Kahit nandoon siya sa Europa, meron pa rin tuturo sa atin si Doc Dex Makalintal kung paano magluto ng healthy giniling. Narito po ang sandok ni Doc. Good morning mga kapatid! Naku, pasensya na po kayo, wala ako sa studio ngayon pero wag po kayo mag-alala. Naririto po tayo ngayon sa aking kitchen setup at kung naalala po ninyo, nag 1,000 peso challenge tayo recently. So sa ngayon, pakitaan ko po kayo ng isang dish na po pwede nating magawa mula sa ating mga nabili. Ito po yung giniling with vegetables. So para sa ating ingredients, simpleng-simple lamang. Meron tayong syempreng pork giniling, diced carrots, meron din kaming natirang patatas, tomato sauce at stock ng atswete dito sa amin sa bahay. Pwede na po natin gamitin yan. Syempre hindi rin mawawala ang ating mga aromatics, sibuyas, bawang. Tapos nga pala, meron nga palang mamang dumaan na nagtitinda ng quail eggs habang pauwi ako. Bumili na rin ako. Sama na natin yan dito. So bale, simpleng-simple lamang po ang ating gagawin mga kapatid. Magpapainit tayo ng ating kawali and then maglalagay ng mantika. Igigisa natin ang ating sibuyas, isusunod yung ating bawang. And then kapag luto na yung ating aromatics, isasama na natin ang ating giniling. Pwede na rin natin kung isama ang ating carrots at patatas. At habang naluluto naman ang mga yan, pwede na natin ilagay ang ating tomato sauce at aasin na natin yan ng kaunti. Pwede rin natin lagyan ng pepper to taste. And then to finish it off, ilalagay na natin ang ating quail eggs. Ayun, pinlate ko na, ganun kasimple. Para naman po sa ating nutrition facts, around 300 calories per 1 cup serving ito. Salamat po sa ating meat and eggs, mayroon tayong makukuhang protein and iron. Mayroon din tayong vitamins A at C na nanggaling naman sa ating mga gulay. Mayaman din ang ating dish sa potassium. Kung nag-aalala po kayo kung paano ito i-burn, simpleng-simple lamang po yan. Around 45 minutes of cycling and 30 minutes of running, pwede nyo po ma-burn ang estimated natin na 300 calories na makukuha natin mula sa pagkain ng isang cup.
ito. So presyo naman po mga mommies, kung nag-aalala kayo, ang nagamit lamang po natin dito giniling ay kalahati lamang noong nabili natin. So around 60 pesos lamang ang nagastos natin dito. 10 pesos naman po sa carrots, 20 pesos para sa quail egg na nabili ko pauwi. And then sibuyas natin around 10 pesos yung nagamit natin. And then yung atsuete, meron lamang po kami dito sa bahay. Pati yung tomato sauce, meron ding natira pa noong last na nag-grocery kami. Pero kung bibili natin, around 12 pesos po yan. So ang total na nagastos natin dito is 112 pesos para mapakain natin ng around 3 to 5 members ng family. Pero bago naman po natin ito ipakain sa kanila, teka muna, tikman muna natin to. Nako, paano? Pasensya muna po kayo mga nasa studio dyan ha. Ikakain ko muna kayo. At kami naman, nakain na. Sana naging masaya ang panonood nyo. Ingat! Kahit nasa ibang bansa siya, Pinoy food pa rin ang kinakain niya. Oo nga. Mas masaya sana kung nandito ka, Doc. Pero okay mas masaya sana kung andito yung giniling. Yun nga Hindi, pero nakakatuwa na 112 pesos. 3 to 5 servings. Tatlo ng Kung halimbawa, nagluto ka ng spaghetti at may natira kang spaghetti sauce, tomato sauce. Pwede mong gamitin yun. May giniling din. Maraming salamat. Pasalubong, Doc Dex. At mamaya, mas mahabang CCTV footage ng paglunok ng pera ng screening officer sa NAIA, inilabas na. At isang babae patay matapos anurin ng rumaragasang baha ang kanyang bahay sa Cebu. At ito na, film popstar Olivia Rodrigo gusto raw bumisita dito sa Pilipinas. Yay! Mahalin mo ang Pilipinas, sabi nga ni Joseph the Artist, no? Oo, huwag kayong aalis ha, magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning buddies, ang Good Morning, Kapatid! Ito naman ang ating mga umaaksyong balita sa Frontline sa umaga. Isinapubliko na ang mas mahabang CCTV footage ng viral na paglunok ng pera ng isang security screening officer sa NAIA. Ayon naman sa Office for Transportation Security, panahon nang itaas ang sahod ng kanilang mga tauhan para mailayo sa tukso. Nasa Frontline na balita yan si Shyla Francisco. Sa bago at mas mahabang kopya ng CCTV na nakuha ng News 5, makikita muna ang nag-viral na babaeng security screening officer na nakaupo pa at may kaharap na pasahero sa screening area ng NAIA Terminal 1. Maya-maya, bigla siyang lumayo sa kausap. Dito na niya pinilit isubo at lunukin ang mga nakatuping pera habang umiinom ng tubig. Sabay takip ng panyo sa bibig. Sa extended version ng CCTV footage, makikitang nilapitan din ang babaeng officer ng isa pang tauhan ng OTS na tila kinausap siya. Pero naglakad na kalaunan palayo ang babae, saka naputol ang video. Base sa investigasyon ng OTS, posibleng may naganap na sabuatan sa nakunang pagsubo ng umano'y pera ng naturang screening officer. Ang duda ng OTS, may kinalaman din ng supervisor na nagbigay ng tubig sa lumunok na officer. At ang X-ray operator na siyang nag-utos ng manual na inspeksyonin ng bagahe ng pasaherong nawala ng pera. Naka-preventive suspension na sila. Sinampahan na rin ang mga sangkot ng kasong administratibo, particular ang grave misconduct, at inihahanda na ang kasong kriminal. We will also aggressively pursue the filing of the criminal case. So, tinitingnan namin na yung complaint sheet na pinilapan niya would suffice. Gumagawa sila ng paraan para makipag-ugnayan doon sa Chinese national. Sa kabila niyan, una nang nanindigan ng screening officer na hindi pera ang sinubo niya sa video, kung hindi tsokolate. Wala rin daw nakuha sa kanyang pera nang kapkapan siya ng mga otoridad. Ang sinasabi may kinain lang siya na tsokolate ba yan o ano. Pero kung makita natin doon sa video na nag-circulate, hindi naman ganun ang normal na pagkain ng mayroon pang tayong nakita, tinutulak-tulak niya gano'n. Isa po yun sa aming procedure na hindi po pwedeng kumain sa aming checkpoint. So doon pa lang, meron na siyang talagang administrative violation. Hindi na bagong insidente ng ninakawang pasahero sa NAIA kung saan sangkot ang mga tauhan ng Office for Transportation Security o OTS. We should convert this as a challenge for all of us.
Papayag ba kayo na ito na talaga ang magiging reputasyon natin sa buong bansa o sa international community? Kaya si Transportation Secretary Jaime Bautista napupuno na rin daw. Inatasan na niya ang DOTR na sampahan ng reklamo ang nag-viral na screening officer kamakailan na nagnakaw at lumunok ng pera. Ayon sa Manila International Airport Authority, walang puwang sa paliparan ang mga tauhang sumisira sa kanilang reputasyon. Pati ang ilang senador, galit at dismayado rin sa nangyari. Tingin ng chairperson ng Senate Committee on Public Services na si Senator Grace Poe, mukhang maraming kasabwat sa nakawan sa NAIA. Kaya si Senate Majority Leader Joel Villanueva, inaalala ang epekto nito sa turismo. Paano raw makukumbinsi ang mga turista sa bagong slogan na Love the Philippines kung may banta agad sa seguridad sa NAIA? Ayon naman sa OTS, naghigpit na sila sa hiring at pagbabawal ng jacket at uniformeng may bulsa. Pero nangyayari pa rin daw ang nakawan sa paliparan. Kaya tingin nila, panahon ng itaas ang sahod ng kanilang mga empleyado para hindi sila matukso. Nag-recommend po kami sa Department of Budget and Management na iangat yung salary grade. Marami na po kami mga pag-uusap with the Department of Budget and Management. And hopefully, before the year end, sana po finally ma-approve na yung aming request. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Hindi na nakaligtas ang isang ginang matapos anurin ng rumaragasang baha ang kanyang bahay sa Compostela, Cebu. Nakalikas na raw ang biktima noong una pero may binalikan pa sa inanod niyang bahay. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Tao? Wala ng buhay at halos tuluyan ng malubog ang ginang na ito nang madatna ng ilang residente sa ilalim ng tulay sa barangay Kanamukan sa Compostela, Cebu. Hirap ang mga residente na makalapit dahil sa rumaragasang tubig. Ilang sandali pa ay nakalapit na rin ang ilang lalaki. Nagtulong-tulong pa sila para maiahon ang ginang. Sinubukan pa raw itong i-revive ngunit bigo sila. Kinilala ang biktima na si Flor Delisa Capuno, 50 taong gulang. Ayon sa mga pulis, tinangay ng rumaragasang baha ang bahay ni Capuno sa kasagsaga ng malakas na buhos ng ulan. So ang bahay nila is located near sa malapit sa ilog. Kaya nung malakas na yung agos ng ilog, doon na natangay yung bahay nila. And according din sa reports na na-receive namin during sa investigation is that si Flor Delisa is nag-advise din sa mga relatives niya na to evacuate. Pinuntahan ng News 5 ang lugar na apektado ng baha. Makikita pa ang bakas ng pagkakahiwalay ng bahay ng biktima mula sa pinagtatayuan nito. Kwento ng kaanak ng biktima, nakalikas na raw sana si Capuno pero may binalikan pa siya sa bahay. Nagikuha, nibalik sa sunod, nagikuha. May kinuha siya sa loob, inabutan siya ng malaking pagbaha. Hindi na niya kayang makatakbo palayo, ewan ko kung anong kinuha niya. Nasa labas na siya nun eh. Pinatumba rin ng baha ang mga pader na ito ng isang establishmento, pati ang mga paninda nilang LPG at butane canister, inanod at nagkalat sa iba't ibang lugar. Nagsasagawa na ng clearing operation sa lugar kung saan tumutulong na rin ang ilang residente. Ito na raw ang pinakamatinding pagbaha na humagupit sa naturang lugar na posible raw na nanggaling pa sa bundok. Inaalam pa ng mga otoridad ang eksaktong lawak ng pinsala na iniwan ng baha. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Binweltahan ng China ang planong pagsasampa ng bagong arbitration case ng Pilipinas dahil sa pagkasira ng mga corals sa West Philippine Sea. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, hindi sila ang nanira ng mga bahura. Wala ring basehan ang mga alegasyon laban sa kanila. Kaya mas mainam daw na itigil na ng Pilipinas ang drama para lang mamulitika. Buwelta pa ng Beijing kung tunay raw na may pakialam sa kalikasan ng Pilipinas, matagal na raw dapat nitong inalis sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre para hindi na ito maglabas ng maruming tubig na maaaring makapinsala kung hahayaan lang kalawangin sa dagat. Magandang araw. Ako si Abet Cruz, 38 taong gulang, manunulat sa telebisyon at ng mga aklat mula sa Metro Manila.
Kadalasan sinusulat ko mga love stories, romance. Isa sa mga kaibahan na naganap itong pandemya ay yung pagtatrabaho mo lalo na mag-isa. Kung noon kasi pwede kang lumabas, makakuha kang inspirasyon. Ngayon, inaabot na ng gabi, inaabot na ng pagpupuyat yung pagsusulat. Ang ginagawa ko, nagpo-focus ako sa katawan ko. Kasi pag maganda yung katawan mo, dediretso yan sa isip mo eh. Tapos pag okay na yung katawan mo at saka isip, bibilis yung trabaho mo. Isa sa mga na-discover kong mahalaga nitong pandemic ay yung pagtitake nga ng MX3. Higit pa sa nanay ko yung nagrekomenda nito, pinili ko yung MX3 dahil nabasa ko, na-research ko na ito yung original. At napakahalaga na doon ka sa original pupunta. Dahil ito yung napatunayan, nauna, at marami nang natulungan. Alam naman natin na ang ating panahon ngayon ay very stressful. Nagiging dahilan yon para ang ating katawan ay hindi makapag-regenerate ng mga selula. Kaya nga maraming mga nagsasabi na after taking our MX3 products, medyo nare-relax sila at mas maganda ang tulog pa. Ang original hindi nawawala. Kumbaga, meron kang true love pero meron kang isang one great love. At ang one great love mo, lagi yung original. Yun yung hindi mawawala sa'yo. Yun yung mananatili sa'yo hanggang sa dulo mo. At ito, mamaya, sa tanong ko lang, solusyon sa tumitinding traffic. Ano kaya ang sagot ng mga kapatid natin? We'll find out. At kilalanin ang Mapuan Pride inventor na nakagawa ng hanep na mini microscope na pwedeng gawing keychain. Alamin. Tuloy-tuloy lang po ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Ito ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid. Ikaw na nakikibasa sa kachat ng katabi mo. At ikaw na naiinip sa kakatambay. At ikaw na uwing-uwi ka na. Kakaumpisa nga lang ng duty mo, di ba? Chill po muna dahil umpisa na ng tanungan. Sa tingin nyo, anong solusyon sa tumitinding traffic sa Metro Manila? Tanong ko lang. Ayan naman po, kita niyo ulit, no? Araw-araw na lang, umaga't gabi, puro traffic na lang, di ba? Umalis ka na maaga, traffic pa rin. Umuwi ka ng late, traffic pa rin. Kaya, tanong ko lang, ano nga bang solusyon sa tumitinding traffic dito sa Metro Manila? Mark, tanong ko lang, ano kaya sa tingin mo ang magiging solusyon sa tumitinding traffic dito sa Metro Manila? Siguro, sir, dagdagan na lang siguro yung mga MRT, sir. Kuya Mark, ano ba yung meaning ng MRT? Sir, ano po? Ha? Hindi ko alam, kaya tinatanong kita. Ayun, medyo siguro bawasan yung mga lumang jeep. Nata-traffic po kayo? So far, hindi naman pag motor, napakabilis lang. Very convenient. Pasalagay ko So, sa tingin niyo po, ano yung magiging solusyon natin sa tumitinding traffic dito sa Metro Manila? Sakay na po! Tanong ko lang po, ilang oras kayo na stuck sa traffic kada araw? Minsan, mula Tanay hanggang rito, 4 na oras or 5. Hindi ko po alam tungkol sa ganyan traffic eh. Kasi may namumuno naman tayo sa ano eh. Mga enforcer eh. Mag-hi ka naman, Juliet! Hi! Yung mga hindi naman siguro importanteng, di ba? Yung mga sa rush hour, wag na munang makikisabay. So kapag rush hour, huwag na lang lumabas. Bawasan yung mga jeep. Yung mga jeep! Tara, sige, punta natin sabihin natin, kuya, sabi niya, bawasan naman. Disiplina rin sa mga kapwa. Disiplina. Pero kung may disiplina tayo siguro, mababawasan yung traffic. Okay. Hay, nako po, biroon nga sa social media, madaling araw nang umalis ng kanya-kanyang bahay, madaling pa rin nakaka-uwi, di ba? So abang-abang na lang po tayo sa mga susunod na hakbang ng gobyerno. At kung may naisip pa kayo na solusyon para sa traffic dito, eto, mag-comment na po kayo. Hanggang sa susunod na tanungan, ako po si Justin Quirino para sa Tanong Ko Lang.
Basta ako, inspired by Gretchen yung naisip ko. Mag-bike. 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 Yun naman. Buti walang sumagot ng cable car. Na. Uy, sa iba. Teka, sa Switzerland. Sa EDSA. Yun ang transportation Switzerland nila. yun. Nila lang yung cable car, ah. Ano, hindi na ba napapag-usapan yung cable car? Di ba? Actually, Pinag-bring up ulit, di ba? Hindi, pero ang tawag nila ulit. doon, gondola. Gondola. Wow. Ganda. Ang Si Justin, siguro lagi nata-traffic to mula sa bahay niya, papunta rito. Sobra. Feeling ko na traffic Alam mo talaga naman, si Justin. rush ako palagi, girl. Alam mo, regaluhan kasi siya ng bisikleta. Oo, regaluhan ng scooter. Ayan. Tawa silang lahat. Nako. Nagtawanan yung makeup artist. Hindi, pero alam mo, hindi naman solusyon to, ah. Ayaw naman natin mangyari. Pero ngayong umaga, walang traffic, nagulat kami. Oo nga. 30 minutes lang kami nakarating na kami. Siguro kasi nga marami na yung nag-cancela ng klase din. Walang baso kasi naman. So, yun pala yung solusyon. Mag-cancel Cancel ng klase. Okay ba? Hindi, kaya po kami ganito. Dahil yun na nga kasi ang tagal-tagal na pong problema yung traffic, di ba? Ilang taon na, at hindi natin alam kung paano nga ba talaga susolusyonan. Bilang mga Pinoy, dinadaan na lang natin sa biro, sa tawa. Yan at ang sinasabi Pinoy. nga nila, tayo na lang mag-adjust. Oo. Kung hindi kaya solusyonan ng ating gobyerno, di ba? Oo. At Minsan minsan, na maaga. Dahil 2 oras ang biyahe, gigising na maaga, mag-adjust. Totoo naman. minsan din, ang costly naman, kung ikaw mag-a-adjust, titira ka malapit sa trabaho mo, maghahanap ka ng bahay. Totoo. Ang mahal. Lalo na kung kalapitan sa mga opisina, di ba? Pero magandang tinanong mo yan kasi talagang palaisipan yan eh. Ano nga ba yung magandang solusyon talaga? Nakakatawa yung isang sagot, actually, hindi natin na-ere, no? Oh. Sabi niya parang, dapat yung mga e-bikes, tanggalin. Pero sabi ko, Totoo bakit yan. may Hindi, e-bikes? kasi naman yung away sa pagitan ng mga kotse, mga motor, mga bisikleta, may tensyon yan eh. Kasi nga, isang kalsada lang yung dinadaanan natin. Kaya naman ina-advocate ng mga transport activist is yung road sharing. Kumbaga sapat na espasyo para sa mga kotse, para sa mga motor at bisikleta. Ang tanong lang, syempre, paano mo gagawin yun kung wari, 2 lang yung lane mo, o kaya 3, o kaya napakasikip, o kaya sa mga, yun na nga yung Alam mo, feeling ko natin. maganda din dyan, tumingin tayo sa best practice ng tulad nating bansa. Sa Southeast Asia, unahin na natin. Bangkok. Malaki din ang populasyon, lalo na doon sa metropolis nga, sa pinaka-city. Pero, ang daling bumiyahe sa Bangkok. Bakit? Kasi ang ganda ng train system. Diba? Totoo naman. Tapos kami, nung nag-Korea kami, nagbisikleta lang kasi ako doon eh. Tuwa naman ako dahil yung bike lane nila, wala sa main road, pero may sarili siyang daan. Tapos pinaganda nila yung bike lane. Scenic pa. Marami pang puno, napaka-safe. Tapos may kulay talaga. Kaya makikita mo rin na pero dito kasi ang struggle natin sa Metro Manila, kulang tayo sa espasyo eh. Baka naman siguro kapag nagkaroon ng development pa sa mga probinsya. Tignan Maraming natin. mahihikayat, masispread natin. Yun naman talaga gusto nilang gawin. Populasyon natin. Talagang masyado tayong Manila-centric. Kaya gusto nila talagang... Tingnan natin, baka yung development ng marami tayo, may mga subway na dine-develop, may mga iba pang linya ng tren, tingnan natin kung magkakaroon ng impact. Pero kailangan i-manage na natin. May katagalan pa. Yun, at saka dadaan din sa maraming traffic habang nagko-construct. Kailangan talaga nating tiisin. Ganun talaga pagka ang progress, di ba? Pero habang, alam niyo, habang nag-aantay tayo sa traffic o kaya busy tayo sa pang-araw-araw nating commute, meron tayong pwedeng gawin. Alam niyo ba kung ano yun? May keychain na pwede tayong sumilip-silip. Mamaya. Nako. Mamaya. Oo, talaga. Aalamin natin yan. At kung bakit, kung ano yung daan na yan. Yes. Pero bago ko yan, konting serbisyo publiko lang po. Magbibigay ng necrological service ang Kamara sa pagpanaw ni dating Bulacan 2nd District Representative Pedro Pancho. Sisimulan yan mamayang 11:00 ng umaga at dadaluhan naman po yan ng ilan niyang kaanak at ilang miyembro ng Kongreso. Nakikiramay po ang News 5 sa lahat ng naiwan ni Congressman Pancho. At ito na nga yung binabagit. Binabagit kanina. Ayan. Ano pwede niyong gawin habang nasa traffic? Sa aming pababalik, ibibida natin ang isang Pinoy Pride invention, ang kauna-unahang keychain microscope na Microscope. Abangan live! Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Buddies ang... Good morning, kapatid!
Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Pinoy Pride all the way. Kahit sa larangan ng siyensa, hindi tayo pahuhuli Oo naman. Kasama nga natin ngayon ang inventor ng keychain microscope na Makerscope, si Jeremy De Leon. Good morning, kapatid! Jeremy! Good morning, Jeremy! Good morning sa'yo, ha? Sa na-invento mo, ha? Thank you, thank you. Tingnan nyo, napakaliit na lalagyan pero merong microscope. Paano nangyari yon, Jeremy? Na-realize natin ng pandemic na sarado yung mga classes, gusto natin na yung mga students pa rin kahit nasa bahay may experience yung laboratory. Kaya ginawa natin itong microscope para dun sa kanila. Oo, pakita natin yung actual Sige nga, microscope. paano Yung microscope na ito yung pinaka-microscope natin. Saan gawa yan? Gawa sa food grade na silicone. Silicone. So hindi mababasag. Opo. Tapos ang gagawin lang natin, ipi-place lang natin sa front camera ng tablet. Yung front camera lang. Cellphone, tablet or cellphone, pwede rin po. Ayan, nakikita natin sa malaking screen. Okay. Pakita natin. Patong lang. Patong lang. And then, dumidikit naman doon sa nakadikit na po siya. So, hindi na po siya malalaglag kung ano. Oo. And then? Meron tayong mga slides na kasama. Ang una natin try ay langgam. 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 Titigyan natin sa taas. Ang galing. Ayun! Ayun, oh! Grabe, Ano pala yung, ano yung bibig ba ng langgam yun? Opo, yan po yung panipit niya. Panipit, kaya pala ang sakit pag makagat ka. Alam mo, dating kailangan pa yung malalaking microscope para masilip mo yung mga ganito. Pero ganyan pala, kaya na. Hindi talaga ako maniwala, Gretch, na microscope. Itong... Paano mo naisip yung ganito? Pakita mo, Mami Chiki. Bukod sa boredom, paano mo naisip yan? Bukod sa pandemic. Parang ano lang po, gusto lang magkaroon ng contribution during that time para maging positive naman yung nangyayari ng pandemic or parang maging mais lang ba yung parang pangamba or ganun po. Sana lahat pag bored, ganun na. Pero ikaw kasi, by profession, ikaw ay isang... Manufacturing engineer po. Manufacturing engineer. Pero bakit microscope yung naisip? Sa lahat, oo. Yan po yung nakikita ko na may pinakamalaking impact during that time ng pandemic. Kasi madami nga naman yung mga estudyante siguro naka-online classes. Oo, pero bakit, I mean still, bakit microscope? I mean, nung ano... Kwento mo sa amin yung ano mo, eureka moment mo. Ay, yung eureka moment, nagtatry-try lang ako ng mga sample and then nagpatak ako ng water. Nung nagpatak po ako ng water, dami yung microscope, biglang may gumalaw. And then nung na-realize ko, okay, magagamit to sa science laboratories, hindi lang to parang magnifying glass na makakapag-zoom. Pero makakakita talaga tayo ng actual ng mga microscopic organism. Ito, ano nakikita namin dito ngayon? Ano yan? Yung nakikita niyo po ay isang paramecium. Ano ba paramecium? Microscopic organism din siya na single-celled. Kaya buhay po yan dati. Dati. So, yung ano yan, times ilan yan? Kung zoom mo, times 100 or ano ba? Ang microscope ay times 125. 125. Kapag zoom mo sa camera, up to 400 times. Talagang microscope na yung parang ginagamit natin sa school, sa lab. Talagang pwede na Sample pa tayo ng ibang slides. Gusto ko pa makita niyo ba itsura ng mga... Meron kang dugo dyan. Gusto makita yung itsura ng dugo. Dugo. Meron po tayong dugo. Ay, mga bata nanonood. Siyempre, curious din sila. Ano yan? Dugo ng palaka. Ayun. Ayan. Ng palaka. Yan. Patingin nga. Ilalagay ko sa taas. Tapos, hindi na mahirap yung magko-focus. Tumatanong, no? Lumulundag. Galing. Ano pa nasisilip niyang microscope bukod sa mga pinapakita mo ngayon? Okay. Pwede tayo mag-try ng sarili nating specimen. Ay, paggagawa tayo. Dito sa ating parang sample na lalagyan. Ayan. Ano naman yung nasa lalagyan? Magkakahalong moss. And then tubig at saka soil. So magpapatak lang tayo ng kaunti. Okay. Ayan. Yan yung Kala ko pesto pasta Kala ko ba yan? pesto. Mukhang pesto eh. Pagkapatong natin sa taas. Ay, meron. Uy, anong nadidiscover natin dyan? Yan yung talagang ang dami mong madidiscover, Jeremy? Ano yun? Ang galing. May gumagalaw ba? So, lahat po na nakikita natin ay mga algae. Algae na. Algae. Ayan. Sa practical application sa pang-araw-araw na buhay. Stay lang natin do. Iwan lang natin. Saan kaya namin pwedeng gamitin yan para makatulong? Bukod sa edukasyon, saan pa namin pwede kayang gamitin yung microscope mo? Pwede nyo rin pong gamitin yan, kunyari, sa mga pets nyo, kunyari, gusto nyo po malaman kung merong mga
ticks or parasites. Pero paano kailangan yung cellphone? Kailangan po yung cellphone, tsaka may slide. Oo. Kailangan nyo pa rin po na parang professional help sa vet or ganun. Kailangan kukunin mo pa rin. Kukunin pa rin. Pero itong kit niya, kumpleto na kasi meron na ring slides. Ano ba yung mga laman nitong kit mo, Ito na nga, Jeremy? binuksan ko na. May chani pa. Pwede rin pang kilay. May tweezers. Tweezers. May Tapos ito, ano ba ito? May parang... hook para maging keychain. At ito yung maganda. Meron talagang kasama mga slides na meron ng kayong pwedeng Ito ba, any tingnan. generic slide pwede nalang gamitin o kailangan specific dito sa kit mo? Any generic slide na pwede sa microscope, pwede rin po sa microscope. Jeremy, malaking bagay ito para sa mga eskwelahan natin dito sa Pilipinas. So, kwento mo naman sa amin yung mga kumontak sa'yo. Oo, saan na ba umabot ito? Tsaka ng mga estudyante. May mga kumontak po sa amin ng mga guro na gusto nga makakuha yung mga estudyante nilang microscope kasi po kulang nga yung mga microscope nila sa laboratory at pagbibili naman sila sobrang mahal. Kaya kapag dito, pwede ang mangyari, yung isang estudyante, meron isang microscope, tapos lahat sila meron. Para yung freedom nila to explore at saka mag-aral ng science, nandun po. Saka ito ay napakamura, no? Lalo na sa mga eskwelahan, kung gusto nilang kumuha. Magkano lang ba ito, Jeremy? Yung kit po ay only 500 pesos. 500 pesos, di ba? Imagine mo, ang gandang panregalo to. Talaga. Sige, ano pa yung mga samples nyo dyan? Ito. Mitochondria yata yan eh. Wow! Sorry. Sa mga scientific na grade dito. Ayan. Gawa tayo ng ibang Ito, ayan, kitang-kita, oh. Ano naman yan, Jeremy? Ito ay ulo ng langaw. Ulo ng langaw, okay. So ito mga pinapakita natin, meron din yung mga kit na matitignan naka-ready na na slide. Meron pala itsura nun. May balanggi po ba yan? Opo, yan po yung uso ng langaw kapag umaano sa pagkain. Kaya po, kapag dadapuan na, wag na po natin kainin. Pero Jeremy, nanalo ka ng award dahil dito sa James Dyson. Anong pakiramdam nun for you? At sasabak ka raw sa international. Tama po, dahil nanalo po tayo dito sa national phase, sa international na po tayo. Pero ang hinahabol ko lang dito ay yung advocacy natin na makapagbigay sa mga estudyante para mabuksan yung kamalayan nila sa science. At saka yung interest nila, kahit hindi pa sila nag-aaral ng mga microbiology, nandun na para maging mga STEM and technology, engineering, and mathematics po. Talagang advokasya mo no? Kaya mamamayag kasigurado ako dahil ang ganda ng iyong layunin. At saka talagang yung mga bata ang makikinabang at syempre matutuwa yung mga mami. In the event na manalo siya. Imbes na alam mo, yung mga cellphone nila, hawak pa rin nila pero hindi na magti-TikTok. Ibababa na lang nila at gagawin nilang microscope. Sige, Justin, ikaw nga. Subukan na. Ako natuwa itong mga bata dito. Parang earthworm lang. Kasi alam mo, lalabas talaga yung pagkabata mo rito dahil naalala mo yung science class mo nung high school, di ba? O habang pinaglalaroan ni Justin yan. Jeremy, anong plano mong gawin sa mapapanalunan mo, halimbawa? Plano ko po gawin sa mapapanalunan is magkakaroon tayo ng microscope initiative. Yun yung magbibigay tayo ng microscope sa mga teachers, students, at saka sa mga estudyante yung gusto talagang makapag-explore at saka enhance din yung advocacy nila into education. Meron ka bang planong gumawa pa ng ibang klaseng microscope? Yung kumbaga hindi mo na kailangan ng nakadikit sa front cam, pwede mo na ilagay kung saan-saan. May ganun ba in the works? In the works, meron po. Marami tayong iterations at marami tayong para magiging models, para may mga pro version. Pero patented na ba sa'yo ito? Currently po, patent pending na siya. And then meron na tayong ibang intellectual property. Pero magkano nga ba? Kung gusto ng ating mga kapatid na bumili, saan ba sila pupunta? At magkano itong mga kit mo? Pwede po silang pumunta sa website namin sa jerrymake.com for pre-orders sa halagang 500 pesos lang. Ganda pa ng pangalan. Jeremy. Ito, 500 pesos ito. Jeremy, ito. Jeremy, anong dicotyledon-T.S? Pwede ba makakita ng germs dito? Kung wari, germaphobe ka, OC ka, yung germs sa cellphone mo, pwede mo bang silipin yun? Pang reptile. Pwede naman po, pwede naman po. Makikita niya, pero parang hazy lang. Okay. Basta pwede kayong gumawa ng sarili niyo yung slides. Nakakatuwa naman. Palakpakan naman natin si Jeremy De Leon. Perfect sa regalo sa Pasko. Galing. Maraming salamat, Jeremy De Leon ng Jeremy. Best of luck sa International James Dyson Award. Sana marami ka pang matulungan ng mga estudyante at guro. And that's it para sa ating punong-punong Biyernes. 94 days na lamang po at Pasko na. Kita-kits pa rin po tayo sa susunod na linggo.
I-enjoy ang Friday at syempre ang weekend. Happy weekend! Happy weekend! Keep smiling lang po. Yan ang paalala ng inyong favorite morning buddies. Good morning, kapatid!